Ka-Express, mainit ngayon ang usapan ng Philippine basketball matapos gamitin ni Noli Iyala ang halimbawa ni Nikola Jokic para buksan ulit ang diskusyon tungkol kay Kai Sotto at sa national team commitment. Sa ex-post ni Iyala, itinuro niya na ang Serbian basketball GOAT ay isa sa pinakamahusay na player sa mundo ay naglaro pa rin sa World Cup qualifier kahit pwede namang sabihin hindi na niya kailangang gawin yon. Mabilis itong kinuha ng basketball pages at ginawang comparison point kay Kai. Ang pinagmulan ng usapan, naglaro si Jokic para sa Serbia kontra Switzerland sa FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers. Hindi lang siya basta sumipot, nagdomina siya, tinalo ng Serbia ang Switzerland 97-73 habang nagtala si Jokic ng 22 points, 14 rebounds, 7 assists. At ayon sa FIBA, nakatulong ang panalong ito para makapasok ang Serbia sa second round. Kaya lalong uminit ang diskusyon para sa Pilipinas. Hindi kasama si Kai sa Gilas lineup para sa third window, habang ang Gilas ay galing sa masakit na double overtime loss kontra New Zealand 106-102. Pero dito kailangan maging klaro ang punto, hindi pareho ang sitwasyon ni Jokic at Kai. Si Jokic ay established NBA superstar na. Si Jokic ay established NBA superstar na may secured status. Si Kai ay nasa gitna pa rin ng career building stage. Pero ang mensahe na Iyala ay simple, kung ang pinakamalaking bituin ay kaya pa rin maglaro sa oras para sa national team, dapat pag-usapan kung paano rin ma-prioritize ng Pilipinas ang full-strength Gilas. Viral ngayon sa basketball community ang pangalan ni Kai Sotto, Noli Iyala at Nikola Jokic sa isang usapan, hindi dahil naglaban sila sa court, kundi dahil ginamit ng Noli Iyala ang halimbawa ni Jokic para buksan ulit ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa Gilas, kailan, paano at gaano kadalas ba dapat available ang pinakamahusay nating players para sa national team. Nagsimula ang ingay matapos ang post ni Noli Iyala sa X kung saan itinuro niya si Nikola Jokic, ang GOAT ng Serbian basketball at isa sa pinakamagaling na player sa mundo, ay naglaro sa World Cup qualifiers kahit hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Hindi man direktang mahabang statement ang post, malinaw ang dating nito para sa maraming fans. Kung kaya ng isang global superstar na maglaro para sa Serbia, bakit nagiging komplikado ang usapan kapag si Kai ang pinag-uusapan sa Gilas? At ang dahilan kung bakit malakas ang punto na Iyala, dahil hindi symbolic appearance lang ang ginawa ni Jokic, naglaro siya at nagdomina sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Jokic ang Serbia sa 97-73 na panalo kontra Switzerland. Nagtapos siya ng may 22 points, 14 rebounds, 7 assists. Ayon naman sa FIBA, ang panalong yon ang tumulong para makasiguro ang Serbia sa pwesto sa second round. At mas lalo pang lumakas ang comparison dahil hindi basta ordinaryong player si Jokic. Siya ay 3-time NBA MVP. Kasama siya sa Serbia roster para sa June-July World Cup qualifying window. So ibig sabihin, hindi ito maliit na pangalan na naghanap ng exposure at ay isang superstar na already made, already respected at already secured sa pinakamataas na level ng basketball. Dito pumasok ang pangalan ni Kai. Para sa Pilipinas, si Kai pa rin ang pinakamalaking symbol ng long-term ceiling ng Gilas. 7'3", may international experience, may size na bihira sa Philippine basketball at magatagal nang nakikita ng mga fans bilang missing piece sa frontline. Pero sa third window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, hindi siya kasama sa 12-man lineup ng Gilas. Ang roster para sa game kontra New Zealand at Australia ay pinangungunahan ni Justin Brownlee, Archie Abarrientos, Scottie Thompson, Troy Rosario, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Kevin Kimball, Dwight Ramos, Kyle Tamayo, Mike Phillips at Justin Baltasar. Hindi kasama sina Kai Sotto at Quentin Malura-Brown. Kaya nang matalo ang Gilas sa New Zealand sa double overtime, 106-102, mas lalong naging emotional ang usapan. Lumaban ang Pilipinas, may puso, may effort, may chance manalo. Pero sa dulo, nakita rin ng mga fans ang tanong, paano kaya kung kompleto ang frontline? Paano kaya kung may Kai Sotto sa loob? Paano kaya kung may dagdag na rim protection, rebounding at scoring options sa ilalim? Pero importante rin na hindi maging unfair ang comparison. Si Jokic ay nasa ibang yugto ng career. Secured na siya sa NBA. Si Kai naman ay patuloy pang inaayos ang kanyang professional path habang hinahabol pa ang tamang opportunity para sa kanyang long-term career. Kaya hindi pwedeng sabihin pareho sila ng sitwasyon. Ang mas tamang framing
Hindi to simpleng Jokic played, Kai did not. Ang tunay na tanong, paano gagawa ang Philippine basketball ng sistema kung saan ang best players natin ay hindi kailangang mamili palagi sa pagitan ng personal career move at national team duty. Yan ang punto kung bakit viral ang usapan. Hindi lang ito banat kay Kai, hindi lang ito papuri kay Jokic. Ito ay may malaking tanong para sa Gilas program. Kung gusto natin makipagsabayan sa mundo, kailangan ba nating magkaroon ng mas malinaw na commitment structure, mas maagang planning, at mas malakas na coordination sa clubs, agent at players? Ginulat ni Jokic ang mga fans dahil kahit nasa tuktok na siya ng basketball world, sinuot pa rin niya ang Serbia jersey. At dahil doon, nagising ulit ang debate kay Kai Sota at Gilas Pilipinas. Ang tanong ngayon, sa susunod na window, makikita na ba natin ang full-strength Gilas? Dito lumalabas ang mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol sa isang post ni Noli Iyala, hindi lang ito tungkol kay Kai, at hindi lang tungkol kay Nikola Jokic. Ang mas malalim na issue dito ay national team culture. Kapag ang isang bansa ay may superstar, paano ba siya isinasama sa long-term program? Paano siya pinapangalagaan? At paano binabalanse ang personal career, professional opportunity, at responsibilidad sa bayan? Sa Serbia, nakita ng mundo ang isang malinaw na example. Si Nikola Jokic, ang 3-time NBA MVP, ay kasama sa Serbia roster para sa June-July FIBA World Cup qualifying window. Ang kanyang availability ay isa sa pinakamalaking tanong bago official siyang naisama sa lineup. So, ibig sabihin, kahit superstar level na siya, pinag-usapan pa rin ang national team role niya. At sa huli, sumipot siya para sa Serbia. At hindi lang siya basta napakita. Sa laban kontra Switzerland, panalo ang Serbia 97-73. At si Jokic ay nagtala ng 22 points, 14 rebounds, 7 assists. Habang ipinapadala ng panalong yon ang Serbia sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers. Well, sa madaling salita, hindi ito ceremonial appearance. Ito ay real impact. Superstar siya sa NBA, pero pagdating sa Serbia, naglaro siya na parang kailangan pa rin niyang buhatin ang bandera. Kaya nang pumasok ang pangalan ni Kai sa usapan, natural na uminit ang reaksyon ng mga fans. Ayon sa mga basketball pages na nagpalaganap ng post ni Noli Iyala, ikinukumpara ang sitwasyon ni Kai sa halimbawa ni Jokic. Kung si Jokic ay naglaro para sa Serbia, bakit hindi si Kai para sa Gilas? At mabilis itong kumalat dahil emotional ang timing. Sa isang matinding double time loss kontra New Zealand, 106-102, at ramdam ng mga fans na kulang ang frontline depth sa critical moments. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.